Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Welcome po sa channel kong ito. Ang isi-share kong video sa inyo ngayon ay tungkol sa float valve. Ang float valve na ito kung paano ikabit po. Diyan, ito may thread. May thread dyan. Yan, dito may thread tapos may lock nut sa labas. Ang lock nut, ilalak mo lang tapos may rubber dito. Originally, itong papunta sa floater niya ay straight ito, nakaganyan, nakabit yan. Ang problema kasi mga makikita mo ang tubig hindi mapupuno dahil kapag straight siya, nakaganyan yan, kapag nagsara na, stop ng tubig kasi nakalitaw na itong floater niya, stop ng tubig. Kapag nakababa, walang tubig, aagos dito ang tubig. Okay yun. Ang problema naman ito, kapag masyado mong binin, kasi yan, nakabin na, kasi binin ko ng konti lang, para naman kahit papano, makapagdagdag pa ng tubig. Wag lang tayong magbibind ng sobra, tulad ng dati dito na nakabind ito ng husto. Nakabind ng husto. Ang nangyari po, aabot dito ang tubig. Kapag umabot dito ang tubig, kapag hindi stainless steel ang nakalagay ditong nut, minsan may nabibili doon na may mabibili ka na ang nut dito ay hindi stainless, magkakaroon po ng kalawang. Tapos ito magkakaroon din ng click, papasok dyan kasi magkakaroon ng kalawang sa loob. Ito nga po, nagkaroon ng kalawang, nilagyan ko na lang nilagyan ko na lang ng Bulkasil, tapos inadjust ko na rin ito ng konti kasi itong drum na ito ay dalawa. Ang kalibil nito ay mas mababa dito kaya naglilik siya. Sa sobrang bend, dati nabend siya ng husto, umaapo yung tubig sa kabila. Kaya ang ginawa ko, binawasan ko ng konti yung bend niya. Para hindi lang maabot ito at saka mababawasan na rin sa kabila niya ng tubig pagbaba nun, kasi umaapaw sa mga butas ng drum sa ibabaw. So hindi na yun aapaw kasi ang level ng tubig ay bumaba ng konti. At mangyari po ay yan, kapag sinara ko na, tingnan nyo po, binutasan ko para matanggal ang tubig kasi yun ang result. Kapag nagkaroon ng kalawang dito sa loob, papasok yung tubig. Binutasan ko para matanggal mo ng tubig. Yan, kasi nga sabi ko, kapag straight ito, ang tubig ay marami pang space na matitira. Kaya kung mayroon kang space pa katabi, pwede ka mag-design na ito ay separate at ilibit mo ng konti dito para ma-occupy lahat ng space ng drum para mapunan lahat ng tubig, magamit ang space dito kapag nag-i-stack ka ng tubig. Ang kagandahan sa float valve na ito kasi kapag pawala-wala yung tubig mo, nawawala sa area ninyo, pagdating niya, pag may tubig na ulit, magkakarga siya automatic. Tapos pag puno na siya, mag-i-stop siya. Yan, ipapakita ko sa inyo. Nilagyan ko pa ito ng Bulkasil. Ikakabit ko muna para makita ninyo. Kapag binuksan ko yan, yan, ganyan ang setup niyan, ganyan. Tapos higpitan lang dito, at least kahit papano ang space ng tubig dito, makaibabaw pa siya ng konti. Kaya sabi ko nga, original straight ito, so hindi naabot ditong tubig, ligtas na rin ito sa kalawang kung hindi stainless steel. Tapos wala nang papasok sa floater mo na tubig kapag iniba. Higpitan ko po ito. Pwede rin itong panghigpit na katala kahit malaki. Buti itong nabili kong yung nut na ito. Ang nut na kasama ay stainless po. Yan. Kaya walang problema.
Ganito na po yan. Tapos makikita ninyo kasi nagkaroon ng leakage, kaya binaba ko ng konti, inano ko yung bend para ang tubig niya ay dito pa lang mapupuno na, diyan pa lang mapupuno. Tanggalin ko muna yung ay buksan ko muna yung valve para sa inlet niya. Yan na po, maagos ng tubig. Kapag tumaas na ang tubig, yung floater niya mapupush pataas syempre. Yan, kaya mag-off siya. Kaya ito ang kagandahan kapag may design kang ganito. Sabi ko nga, kung pawala-wala yung tubig sa inyo, minsan nawawala, minsan nadating, hindi ka na mag-aantay pa na mapuno yung saang iniibakan mo tapos i-stop ang valve. Ito automatic na po. Yan, pagkaganyan. Yan po. Ang isa kong float valve, ito po ang isang float valve. Tapos nilagyan ko dito ng yan, ng Volcasil. Nilagyan ko na, naka-fix na to. Kasi nga po, ito din ay hindi kinalawang din sa loob. Tinanggal ko ng kalawang tapos nilagyan ko na ng Volcasil para sa kabila naman. Ganun nangyari kapag tingnan nyo po mga kababayan, ito po, ibibin ko pa ito ng konti para kahit pa paano magamit ang space ng drum. Kasi pag sobrang straight naman, pag straight na straight, sabi ko nga, ang space ng drum ay ang laki pa. Kumbaga sayang ng space na yun sa halip na mapunuan pa ng tubig. Yan po. Kung ang pinagsama-sama mong drum ay marami, ibig sabihin kung ilan ang space dito, doon magta-times kung how many drums ang ginamit mo. Yan. So napakalaki pa ng espasyo. Kaya nga kung may separated ka na design, i-separate mo yung valve, ilibit siya ng konti, tapos i-level mo lang yung drum para sa equilibrium niya kung saan umabot yung tubig. At least lahat ng space ng drum magagamit mo. Ang sa float valve lang, ang sa may design lang ng float valve, yung hindi. Katulad nito, kapag inilibit ko to ng konti para ilibi lang sa ibang drum ang inabot itong tubig, lahat ng drum ma-occupy lahat ng space. Pero ito hindi na, pero at least naman isa lang ang apektado ng ng espasyo na hindi mo magamit. Ang ibang drum ay gamit lahat kung ilan ang nilagay mo, kung ilan ang kasama. Katulad nito kapag ang drum ay magka-level dito, kapag dahil sa hindi nakataas, kapag nag-off na, yan, kapag off na yan, kapag off na, kung anong space dito, ganun din sa kabila. Yan. So ang mangyari po dito pagka ganito ay off na siya. Yan na po, malapit na pong mapuno. Yan, ang valve na to, aantayin natin na hanggang sa lumutang itong valve. Okay po. Tapusin nyo lang po ang video na ito at makikita nyo na automatic ito mag-i-stop kapag ang floater niya ay nasa ibabaw na at na-push na siya ng tubig. Mag-i-stop po siya. So marami akong i-share na video sa inyo about sa tutorial kung about sa plumbing, electrical o sa automotive man. Mag-subscribe po kayo sa channel na to kung baguhan lang kayo at i-share nyo na rin para makatulong sa ating mga kababayan at syempre sa akin na rin. Malapit na siyang puno. Click nyo na rin yung bell button para po ma-update kayo kung may bago akong video i-upload. Okay po. Tingnan natin at mapupuno ito maya-maya lang. Itong kagandahan kapag may float valve kang design sa pawala-walang tubig, nadating, nawala. Kasi nga pag may float valve ka, hindi ka na mag-aantay na o hindi ka na mag-iipon at babantayan mo hanggang sa mapuno at i-close ng valve.
Minsan naman iiwanan mo, umapaw na. Ito, hindi ito apaw. Maliban lang kung sirang ating float valve. Pero bihira naman yun, basta maayos na pagkakabit, bihira naman masira yun. Kasi ito stainless, saka ito brass, so okay yan. Malapit na po mapuno. So ang isang drum ko hindi na siya maglilik. Sa susunod, para ang isang drum ko ay ang katapat nito ma-occupy lahat ng space niya, pwede ko ito patungan sa baba ng kung ano man ang may pwede ko maipatong kahoy para tumaas ito. So ito ang level ng tubig nito, doon magli-level din. Lahat ng space sa kabila magagamit. Itong kagandahan ng float valve, advantage, hindi ka na magbabantay. Ito binabantayan kasi syempre kumukuha ng video. Habang tumataas ang tubig, pinupush niya yung floater niya. Tapos habang pinupush niya yan, tumulak na yan. Lapit na siya mag-off. Yan, ganyan yan, ganyan. Konti pa. Yan po. Habang may space dito, yan, habang may space diyan, patuloy na magdidrip yung tubig. Tapos habang tumatabas namang tubig, dito pinupush niya yung floater, mag-off yan. Yan. Okay na. Wala na. Hanggang doon lang ang tubig. Yan. Okay. Bye-bye na. Bye.